セミイベントの解説は元世界チャンピオンのお二人、ステレス小林さん、山中慎介さんです。まずステレスさん、中野が初めてのタイトルマッチに挑みますね。Yo, kamusta mga bossing ko? Sa video na ito ay samahan po ninyo ako panoorin ang laban ng ating kababayan na si Brix Piala laban dito sa undefeated Japanese prospect na si Mikito Nakano. So ang laban na ito mga boss ay scheduled for 12 rounds at para sa OPBF Featherweight Championship belt mga boss. Si Brix Piala dito mga boss ay may 9 wins, 1 loss at 3 KO. So sa makatuwid mga boss, mas lamang ng kaunti itong Japanese fighter pagdating sa record mga boss, kung saan ay meron itong 90% na knockout ratio, habang yung ating pambato mga boss ay may 30% na knockout ratio lamang mga bossing ko. So mga boss, the Japanese fighter here is wearing the white gloves and also the white trunks, habang yung ating kababayan naman ay hawak ang blue gloves. So let's see mga boss, kung titingnan natin yung pangangatawan, halos magkapareho lamang ang kanilang reach at ang kanilang lapad. So sa featherweight po ito mga boss, ang laban na ito ay para sa bakanteng OPBF belt. So let's go, medyo malayo-layo ang lalakbayin ng ating kababayan, kung saan ay naka-schedule po ito para sa 12 rounds na bakbakan. Okay, normal lang, ito nagsusukatan pa lamang sa opening round ang dalawang ito. Let's go. Sana makasilat si kababayan mga boss, kasi yun nga, marami nang naiinip kasi halos karamihan sa mga naipalabas nating mga video ay puro talo yung ating mga kababayan. Hindi ko naman po ginusto yun. Kung ako lang ang masusunod mga bossing ko, sana palaging panalo yung ating mga pambato sa tuwing dumadayo dito sa bansang Japan. Kaso nga lang mga boss, wala tayong magagawa kasi nga iba talaga yung quality ng kanilang mga nakakalaban. So going back to the fight mga boss, at meron pa tayong natitirang 1 minuto at 14 seconds dito sa opening round ng bakbakan na ito. Sukatan pa lamang as usual, madalang lang tayo nakakapanood ng opening round kung saan ay agresibo agad ang dalawang boksingero. Pareho po silang nag-iingat dito mga boss sa opening round kasi napakahalaga ng laban na ito. Hindi pwedeng magkamali kasi masasayang yung mga naipundar para sa title fight mga bossing. Bihira lang at napakahirap umangat sa ranking para mabigyan ng tsansa upang mapalaban dito sa nasabing titulo sa bakbakan na ito. Kalmado po sila pareho, pero dito medyo agresibo na ang Japanese fighter bago magtapos ang opening round mga boss, habang nag-iingat naman itong ating kababayan, which is good thing po para sa kanyang side. At yun, good straight coming from the Japanese fighter. Tinamaan si kabayan, ganda ng counter pero hindi tumama yung right hook ng Japanese fighter. Dapat mag-ingat si kabayan kasi knockout artist itong Japanese fighter. Pero we cannot count out itong Brix Piala kasi may 9 wins din ito mga boss. Segundo na lang ang titira dito sa opening round mga bossing. Let's go. Eto na po, patapos na ang round number 1. So heto mga boss, round 2 na po tayo dito sa bakbakang Brix Piala against the Japanese fighter Mikito Nakano. So mga boss, ibibigay ko po yung opening round dun sa Japanese fighter kasi nakuha niya po yung round na yun kung saan may mga pinatama siyang solidong hooks at mga jab. Pero let's see dito sa round 2 kung ano ang kayang gawin ng ating kababayan, and I hope sana magkaroon siya ng konting diskarte o magandang taktika nang sa ganun ay makabawi siya. Pero eto, siya pa rin yung pinupuruan at lagi pong umaatas yung ating kababayan dito mga boss, which is not okay lang naman kasi nag-iingat pa rin ata ito dahil syempre may lakas itong Japanese fighter. Hindi pwedeng i-take for granted lang yung kanyang knockout ratio. Let's go. Sensya na meron tayong technical problems, nagkakaroon ng konting lag mga boss. Agresibo pa rin yung Japanese dito sa round 2. Pero pag tinamaan to ng solido ng Filipino fighter, feeling ko may paglalagyan to. Pero ang problema mga boss, paano makatama yung Pilipino dito? Ayaw naman sumuntok itong duwag na ito mga bossing. Tingnan nyo mga boss, kanina pa siya atras ng atras, ayaw sumuntok Kung minsan ay nakakaasar din mga boss. Nagpapabugbog lang, ayaw sumuntok. Hindi ko alam kung anong hinihintay ni kababayan. Yun, sumuntok din at narinig na tayo mga boss. Pero hindi nga lang tumama.
Pero maraming pagkakataon na naka-open yung Japanese. Pwedeng mag-counter yung Pinoy pero hindi niya po ginagawa. Anyway, hindi po natin alam kung ano ang game plan ng kanyang side. Pero tingnan na lang natin dito kung ano ang kanyang gagawin bago magtapos ang second round na to mga bossing. Yan po, pinapaulan na siya ng kombinasyon ng Japanese fighter dito. Let's go. Let's go. Good straight to the body coming from Mikito Nakano ng Japan. Hindi pa rin sumusuntok yung ating kababayan at naghihintay ng sweldo. Left hook pero hindi tumama at napayuko doon yung Japanese. Naku po, delikado mga bossing ko. Hindi ko alam kung ano inihintay ni kababayan. Hinihintay niyo siguro yung susunod na eleksyon bago sumuntok mga boss. Eto, nagpapaulan ng kombinasyon itong Japanese fighter. Habang yung ating kababayan ay wala namang ginagawa mga boss. May dalawang jab. Hindi nga umabot ng 10 suntok ang binitawan niya dito sa second round mga boss. Siguro mga 7 lang, 6. Habang yung Japanese fighter ang dami ng pinapaulan na kombinasyon dito sa ating kababayan. Yung ganti niya puro ganyan lang mga boss. At yun nga, 8 seconds na lang natitira dito sa second round. Wala pa rin pinapatama si kababayan. Hindi ko alam kung paano siya mananalo dito at doon nagtapos ang round 2. Let's go mga boss. I think siguro nagpe-preserve ng energy itong ating kababayan. Pero ayon po sa mga experts, mga bossing, napaka-importante po na makuha ang first 3 rounds ng bakbakan. Lalo't lalo na dito sa sa laban na to kasi championship fight Nang sa ganun ay maka-invest ng 3 rounds. Kahit magpahinga sa gitna, at least meron nang naipundar at babawi na lang sa mga 3 huling rounds. Baka mga boss, inuubos niya lang ang energy nitong Japanese fighter. Kaya siguro ganyan ang kanyang estilo. Pero tingnan po natin, baka naghihintay lang para ma-knockout. Wala pa rin ginagawa yung Pinoy fighter. Maliban na lang sa pagtakbo at pag-atras. Habang yung Japanese naman ay maganda pa rin yung composure sa pagbitaw ng mga makaganda at malalakas na kombinasyon sa ulo ng ating kababayan mga bossing. Let's go. Naghihintay pa rin si kababayan ng solidong counter pero yun, may konting lag. Pasensya na mga boss. Let's go. Galaw-galaw na mga boy. Ito mga boss. Ganun pa rin si kabayan. Okay, may binitawan si kababayan dun. Pero hindi solid yung pagkatama. Kubounter ng body shot yung Japanese fighter. Naghihintay pa rin. Okay naman yung ginagawa niya para ma-preserve yung energy. Pero hindi naman kailangan yung to the max na hindi ka susuntok. Yung wala kang bibitawan na suntok sa buong round mga boss. Kasi wala, lugi talaga pagdating sa scorecards. Tulad nito mga boss, yung may patama pero kumounter yung Japanese. Feeling ko nakukuha na ang momentum ni Mikito Nakano kasi kitang-kita naman natin kung gaano ka-agresibo itong Japanese fighter. Kung saan ay madalas niyang pinapaulanan ng kombinasyon itong ating kababayan. 50 seconds left dito sa third round na to mga bossing. Yung tinamaan ng left yung Pinoy fighter, pero bakit ayaw sumuntok? Nakakapagtaka lang mga boss. Mula sa second round hanggang dito sa third round, wala ba namang ginagawa mga boss? Marami na namang maasar. Yun, may binitawan. Nakapagpatama din na narinig niya tayo, pero kulang mga boss Napagod na siya sa kakatakbo mga boss. Napunta na yung energy niya sa takbo. Wala na sa suntok. 20 seconds left na lang natitira dito sa third round ng bakbakan na ito. Bricks Piala against the Japanese undefeated knockout artist Mikito Nakano ng Japan. Nagpapaulan ng kombinasyon bago magtapos ang third round na to. At nakuha na ng Japanese ang first 3 rounds. Importanteng rounds yun mga boss. Yun at yun, bumagsak si kababayan. Hindi ko alam kung ano nakatama sa kanya. Panay takbo ka kasi Ayan, at binilangan na nga si kababayan mga boss. Anyway, tingnan natin yung konting highlights mamaya kung anong suntok ang tumama doon kay kababayan mga boss. Let's see kung saan siya tinamaan mga boss kasi hindi klaro yung patama doon.
napagod na si kababayan sa kakatakbo mga boss. Panay takbo yung sumuntok. Ang sarap mong... Ano yun eh. Tingnan natin mga boss. Ito yung highlights. Okay. Tingnan natin kung anong suntok ang tumama sa kanya. Yun, mayroong body shot mga boss. Ayun mga boss, so may follow up pa dun sa ilalim. Ayun. May delayed reaction, body shot mga boss oh. Ayun na naman mga boss, ayun oh. Kaya pala napagapang si kababayan. Mga bossing ko, round 4 na po tayo. Ewan na lang kung makakasurvive pa itong ating kababayan. Yung gustong gumanti pero iba talaga yung lakas ni Nakano mga boss. Talagang napapasandal yung ating kababayan dito sa lona sa tuwing tinatamaan siya ng kombinasyon. At ayan, nagpapaulan na ng mga malalakas na body shot itong si Mikito Nakano. Yun, nasaktan na naman si kababayan mga boss. Paano ba naman kasi ayaw sumuntok. Bubagsak ulit si kababayan mga boss. Ewan na kung tatayo pa to. Ayan na. Ang galing mag-acting mga boss. Hindi ko alam kung anong nangyari sa laban na to. Ayaw sumuntok. Nagpasuntok lang sa body shot tapos ayaw na tumayo. Anyway, bawi sa next slide. Hindi ko alam kung ano nangyari mga boss. Wala siya pinakitang maganda dun mga boss. Nagpabugbog lang siya. Okay mga boss, hanggang dito lang tayo. Congratulations dito sa Japanese fighter. Maraming salamat po sa laging pagsubaybay. See you on my next video.